So this coming Friday, we would have, besides our midweek service, we'll have an overnight prayer meeting. We do this every first week of the month. Natigil lang dahil busy sa camp meeting at saka sa ating anniversary. But we will resume it next week. Buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 10. John chapter 10. Magsimula tayo dito sa verse 23. John 10 verse 23. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep. And I said unto you, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Purihin ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Lord Jesus, what a wonderful time to come together in this place. Not only to hear your word, Lord, but to fellowship with you through prayer. Because as the prophet said, Lord, that this is the greatest thing that you have placed in the hand of men. We know that there is power in prayer, and we know that thou hearest the cry of your people. And Lord, as we come and study your word, dalangin namin muli ang iyong pangunguna sa iyong lingkod. Dalangin namin, Lord, ikaw ay mangusap sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Bless the people who would hear your word, not just in this building, but also those who are streaming online. May your blessing be upon them. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. You may have your seats. God bless you. Purihin ng Panginoon. So mga kapatid, tonight I want to speak on one of the most comforting passages in the whole Bible, the Great Shepherd and His Sheep. So ayan po ating title, The Great Shepherd and His Sheep. Nilagyan ko ng part 1 pagka ayaw kong mapahaba tayo ngayong gabi because I want us to have more time in prayer. So Lord willing, ay tuloy natin next week. So I'll be speaking about the Great Shepherd and His sheep. Now, hindi lang ito tungkol sa mga tupa, hindi lang ito tungkol sa isang pastol. This is about our relationship with our Lord Jesus Christ. So basahin natin ang sinabi ni Jesus muli sa verse 27 to 28. Ang sabi niya dito, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Now, napakaganda ng mga salitang ito. So, hindi ito wish, hindi ito opinion, hindi ito motivational speech. Ito ay declaration
or deklarasyon mismo ni Jesucristo. So sinabi niya kung sino ang tunay na kabilang sa Kanya at kung ano ang ipinangako niya sa kanila. Now, napansin ba ninyo ang nangyari bago niya sinabi ito? Because the Jews asked him sa verse 24, ang sabi ng mga Hudyo sa kanya, "If thou be the Christ, tell us plainly." If thou be the Christ, tell us plainly. At ginawa nga ni Jesus, di ba? He answered plainly, pero hindi niya lang sinabi kung sino siya, sinabi niya rin kung sino sila. Ang sabi niya sa verse 26, "Ye believe not because ye are not of my sheep." Ye believe not because ye are not of my sheep. Napakalinaw. So, hindi siya natakot magsabi ng katotohanan. Ay, hindi niya sinabi, baka pag sinabi ko yan, masaktan sila. So, hindi niya binago ang mensahe para maging mas acceptable because real love tells the truth. Diba? At bilang isang mangangaral ng Ebanghelyo, hindi ko rin babaguhin ang salita ng Diyos para lang ito maging popular. Ang katotohanan ang nagpapalaya. Amen. The truth shall set you free. Now, maraming tao ang alam ang tungkol kay Jesus. Alam nila ang kanyang kapanganakan, alam nila ang cross, alam nila ang resurrection. Okay? Marami pa nga lumaki na sa church. Okay? Pero ang tanong ay, nakilala na ba nila ang shepherd? Now, hindi sapat na alam mo ang facts tungkol kay Kristo. The important question is, do you belong to Him? Why? Pagkat maraming tao ang religious, pero hindi surrendered. Maraming umaattend ng church, pero hindi sumusunod sa shepherd. At iyon ang gustong ipakita ni Jesus. Hindi lang who am I, kundi who are my sheep. Sino ba ang mga tupa ko? Na mga kapatid, napakaraming ingay sa panahon natin, hindi ba? Okay? May problema sa pamilya, may iniisip na bayarin, may sakit, may kabataan na naliligaw, may mga ilan dito, may mga mahal kayo sa buhay, sa abroad. Kaya kung kayo nakakarinig ng mga balita na nangyayari sa Middle East, kung minsan ay gusto pumasok ang takot, may mga prayers na matagal na nating hinihintay. So, ang daming boses na gustong humila sa ating pansin. Fear has a voice, discouragement has a voice, social media has a voice, the world has a voice. Pero ang tanong ngayong gabi ay ito, narinig mo na ba ang tinig ng shepherd? Because if you lose his voice, you will soon lose your direction. At ang prayer meeting na ito ay hindi lang oras para tayo magsalita sa Diyos. Ito rin ay pagkakataon na tumahimik ang ating puso at marinig din ang tinig niya. Diba? So, ang prayer hindi lang parang one-way channel yan. Two-way po yan. Tayo ay nagsasalita sa Diyos at siya rin ay nagsasalita sa atin, sa ating mga puso. In that still small voice. Kaya kapag tayo nananalangin, wag tuloy-tuloy ka nagsasalita. Sometimes you have to pause and hear what God speaks to your heart. So ngayong gabi, hindi pa natin pag-aaralan yung tungkol sa eternal security na binanggit ni Christ dyan. Okay, sa susunod na lang na bahagi yan. But tonight we will answer one important question. Who are Christ's sheep? Sino ba ang mga tupa ng Panginoon? At habang pinag-aaralan natin ito, huwag lang natin gamitin ang ating isip. Hayaan nating siyasatin na tayo ng Espiritu Santo. So, ask yourself quietly, Lord, am I living or am I living like one of your sheep? Because before Jesus promised, they shall never perish, He first said, sabi niya, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice. So everything begins with belonging to the shepherd. Now, basahin muli natin yung kanyang pagkasabi sa verse 27.
Okay, so sabi niya dyan, okay, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice. Now, mga kapatid, pansinin niyo yung unang salita. My. So, hindi lang niya sinabi, sheep. He said, my sheep. Pag sinabi my sheep, that means ownership. That means relationship. That means belonging. You belong to Him. You are His sheep and He is your shepherd. Pagkat hindi lahat ng nasa crowd ay sheep. Hindi lahat ng nakarinig ay sumusunod at hindi lahat ng religious ay tunay na surrendered. There is a visible crowd, but there is also a true flock. So, may mga tao na malapit sa church, pero malayo sa shepherd. May mga tao na alam ang awit, alam ang doctrine, alam ang schedule ng services, pero ang tanong, kilala ba nila ang tinig ng shepherd? Pag-aari ba sila ng Panginoon? So Jesus said, my sheep. Now, hindi ito para magmalaki tayo, ano? This is not pride. Okay? This is grace. Okay? Dahil tayo ay Kanya, He sought us. Pagkat siya ay naparito sa lupa to find His lost sheep. Hindi para hanapin lahat. Amen? Dahil tayo ay sa Kanya, He sought us, He called us, He bought us, and brought us back to Him. Now, why can Jesus say, my sheep? Because He paid for them. Ang sabi sa Acts 20 verse 28, the church was purchased with His own blood. Amen. So binili tayo ng dugo ng Panginoon. So hindi tayo binili ng ginto at pilak, hindi tayo tinubos ng reliyon, hindi tayo naligtas dahil sa ating kabutihan. We were bought by blood. The blood, the precious blood of Jesus Christ. Kaya kapag sinabi ni Jesus, my sheep, parang sinasabi niya, akin sila. Tinubos ko sila, binayaran ko sila, hindi ko sila pababayaan. Amen. Pagkat akin sila. So what a comfort. Kung ikaw ay kay Kristo, hindi ka spiritual orphan. Hindi ka ligaw na walang may-ari. Hindi ka basta nakalutang lang sa mundo. You belong to Him. You belong to the shepherd. At ang pag-aari ng shepherd ay hindi niya pababayaan. Why? Because Jesus is a good shepherd. Kailanman hindi niya pababayaan ni isa man sa kanyang mga tupa. So Jesus said sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Okay? Ganyan ang good shepherd. I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life to the sheep. That's verse 11. Okay. Now, makikita natin, a hireling runs when danger comes. Diba? Ang upahan, kapag delikado na aalis, iiwanan yung kanyang inaalagaan. Kapag may wolf, tatakbo. Kapag may sacrifice, iiwan ang flock. Diba? But Jesus is not a hireling. Hindi siya upahang tagapag-alaga. He is the good shepherd. Amen. So hindi niya tayo inaalagaan hanggang convenient lang. Hindi niya tayo minahal hanggang madali lang. Amen. No, He gave His life for the sheep. Amen. Sa krus, hindi siya tumakbo. Amen. Sa Calvary, hindi siya umatras. When judgment came, He stood in our place. Tinanggap niya ang ating kaparusahan. Why? Because the good shepherd gave His life for the sheep. That is why He has a right to say, my sheep. Pagkat tayo kanyang binayaran, He gave His life for us. Diba? Now let us bring this home. Kung sinabi ni Jesus, my sheep, masasabi ba natin from the heart, my shepherd? Diba? Not just my Savior, not just my healer, not just my blesser, but my shepherd.
Because many people want Jesus as a Savior, but not as a shepherd. Diba? Gusto nila ng forgiveness, pero ayaw nila ng direction. Gusto nila ng blessing, pero ayaw ng correction. Gusto nila ng protection, pero ayaw ng submission. But sheep do not negotiate with the shepherd. Okay? Diba? Ang tupa hindi nakikipag-negotiate sa kanyang pastol. Okay? The sheep does not say, Lord, I will follow you, but only if I agree. Hindi ganun ang sheep. The sheep says, lead me, Lord, I trust you. Okay, kung saan mo man ako lead, Panginoon, susunod ako. Amen. Pagkat ako'y may tiwala sa iyo. Bagamat ko minsan hindi ko lubusang maunawaan kung bakit mo ako dinadala sa dakong ito, pero ako'y nagtitiwala sa iyo because you are the good shepherd of the flock. At mga kapatid, this is very important in prayer meeting. Bago tayo humingi ng guidance, dapat handa muna tayong magpalid. Bago tayo humingi ng answer, dapat handa muna tayong sumunod. Bago tayo magsabi, Lord, speak to me, dapat handa muna tayong magsabi, Lord, I will obey. Now, may mga tao, hindi na sila malid. Diba? Hindi na sila malid. Kapag kinorek ng word, nagagalit. Kapag pinayuhan, nasasaktan agad. Kapag tinamaan ng preaching, iniisip nila, para kanino kaya yun? Pero minsan, kapatid, para sa atin yun. Diba? Now, this is not condemnation. Amen. This is shepherding. Because when the word corrects you, that is the shepherd pulling you away from danger. Amen. Kapag ang salita ng Diyos itinutuwid ka, ayan ang shepherd na ililigtas ka sa kapahamakan. Kapag ang Panginoon ay nagwawasto, hindi niya tayo sinisira, inaakay niya tayo pabalik sa tamang daan. Amen. That is why one of the best prayer tonight is, Lord, make me leadable. Panginoon, gawin mo akong madaling akayin. Make me humble enough to follow you. Because proud people want control. But sheep trust the shepherd. He's not trying to control the shepherd, but he trusts the shepherd. But here is the comfort. If you belong to Christ, you are not up for grabs. Hindi ka pag-aari ng takot. Hindi ka pag-aari ng nakaraan mo. Hindi ka pag-aari ng kaaway. Hindi ka pag-aari ng problema mo. You are His. Your sickness does not own you. Your failure does not own you. Your family problem does not own you. Your financial pressure does not own you. Christ says, my sheep. Pagmamayari ka ni Kristo. And when the shepherd says, mine, heaven recognizes it. Hallelujah. So tonight, bago tayo manalangin, let this settles in your heart. I belong to the shepherd. Hindi ako nag-iisa. Amen. May nagmamayari sa aking kaluluwa. Amen. May nagbabantay sa akin. May umaakay sa akin. And because I am His, I can pray with confidence. I can pray with confidence. Not as a stranger. Amen. Not as a beggar outside the gate, but as a sheep coming near to the shepherd. At sinasabi natin, Lord, I am yours. Lead me tonight. Amen. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi tayo lumalapit na isang estranghero. Amen, mga kapatid. Hindi tayo lumalapit na isang pulubi na mamamalimos sa Kanya. Hindi. Lumalapit tayo bilang tupa. Tupa ng Panginoon. Amen. At alam natin ang ating pastol, He cares for us. Now, balikan muli natin yung John 10:27. So, let's continue. Jesus continues, sabi niya, my sheep
hear my voice. Napakaganda ng sinabi niya. Diba? Hindi niya unang sinabi, my sheep work for me. Hindi niya unang sinabi, my sheep perform miracles. Hindi niya unang sinabi, my sheep understand many mysteries. Ang una niyang sinabi, my sheep hear my voice. Amen. My sheep hear my voice. Ibig sabihin, before there is serving, before there is preaching, before there is ministry, there must be hearing first. Because you cannot follow a shepherd whose voice you do not recognize. Na mga kapatid, isipin nyo ito. Kapag merong isang ina na nasa palengke at kasama niya ang kanyang maliit na anak, napakaraming boses na naririnig yung bata. May mga nagtitinda, may mga bumibili, o may mga ibang batang nag-iiyakan, di ba? Pero kapag tinawag ng kanyang nanay ang pangalan niya, bigla siyang lumilingon. Hindi ba? Bakit? Okay. Hindi naman pinakamalakas ang boses ng kanyang nanay. Hindi. Pero iyon ang boses na kilala niya. Diba? At ganito rin ang tunay na anak ng Diyos. Sa mundong ito puno ng ingay. Okay? O sa mundong puno ng ingay, ang mga anak ng Diyos, marunong siyang kumilala sa tinig ng kanyang shepherd. Maraming boses ngayon. May boses ng social media. May boses ng takot. May boses ng unbelief. May boses ng peer pressure. May boses ng laman. Diba? Pero may isa pang boses. Ang tinig ng Panginoon. Ang tinig ng ating shepherd. At ang sheep ay natututong makilala ang boses niya na yun. Diba? Kapag sinabi ni Jesus, my sheep hear my voice, hindi lang ibig sabihin na naririnig ng tainga. Maraming nakakarinig kay Jesus noon. Diba? The Pharisees heard Him. The Sadducees heard Him. The scribes heard Him. Judas heard Him. Pero hindi lahat ng nakinig, okay, hindi lahat ng nakinig sa Kanya ay nakinig ng may pananampalataya. Tama ba? So basically, hearing means receiving, believing, embracing, obeying. So kapag nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, may nangyayari sa puso ng kanyang mga tupa. Hallelujah. There's something when God speaks His word, meron tayong nararamdaman, merong nangyayari sa ating puso. May conviction, may correction, even may encouragement, may pagbabago ng direksyon. Amen. Hindi lang nadadagdagan ng ating kaalaman. Amen. Nabubuo ang pagsunod pagkat nakikilala natin ang tinig ng ating shepherd. Kaya nga sabi sa James 1:22, be ye doers of the word and not hearers only. So ang tunay na nakikinig ay nagiging tagasunod. Ayan ang tunay na nakikinig. Nagiging tagasunod. Now, itong isang dapat nating ipagpasalamat. Na marami kayong kilala. Pareho kayong nakarinig ng gospel o pareho kayong nakarinig ng message of the hour. Pareho kayong inimbitahan. Pareho kayong nakinig sa preaching. Bakit ikaw lang ang tumugon, hindi sila? Diba? Bakit ikaw ang lumapit kay Kristo? Okay? Bakit ikaw ang umiiyak habang iba'y walang nararamdaman? Amen. Because something inside you recognize His voice. Because my sheep hear my voice. Kaya hindi aksidente na nandito ka sa mensahe. Amen, nandito ka sa mensahe, tumugod ka sa tawag ng Diyos pagkat ikaw ay kanyang tupa, pagkat ang tupa ng Diyos nakikinig sa Kanya. You did not, sabi ni Jesus Christ, you do not believe me because ye are not of my sheep. Pero ang tupa ng Panginoon, nakikinig siya.
Amen! Kaya tayo ay nandito sa mensahe pagkat tayo'y tumugon sa kanyang tinig. At sabi ni Brother Branham, ano ang tinig ng Diyos? The voice of God is the Word of God. Amen! Ang mensahe ito, ang katotohanan, ang tinig ng Diyos. At kapag narinig mo ang katotohanan, ikaw ay tutugon. Ano pa man ang posisyon mo sa denominasyon, iiwanan mo yon pagkat narinig mo ang tawag ng iyong shepherd. Because His Word and Himself is just one. He and His Word is one. Amen. Tumugon ka sa sa kanyang tinig, sa kanyang tawag. Amen. Purihin ang Panginoon. Something inside of you recognizes voice. Now, hindi mo pa noon na lubos na naunawaan ang lahat ng doktrina. Hindi mo pa alam ang lahat ng kapahayagan na inihayag niya sa panahong ito. Pero may nagsasabi sa puso mo, ito ang katotohanan. Hallelujah! Ito ang Panginoon! Ito ang daan! Amen! Hindi mo pa lahat narinig yung kabuuan ng mensahe. Pero meron ka lang narinig na kapiranggot. Meron na nagsasabi sa puso mo, ito ang katotohanan. Ito yung bagay na hinahanap ko. Amen! Mga kapatid, iyon ang biyaya ng Diyos na kumilos sa puso ng kanyang mga tupa. Kaya hanggang ngayon, huwag natin ipagmalaki ang ating sarili. Magpasalamat tayo sa Kanya pagkat Siya ang gumawa sa atin. Lord, salamat at tinawag mo ako at binigyan mo ako ng pusong tumugon sa iyong tinig. Pero narito ang challenge. Hindi sapat na minsan lang natin narinig ang kanyang tinig. Because the shepherd is still speaking. The question is, are we still listening? Kapag nagbabasa ka ng Biblia, that is the shepherd is speaking directly to you. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, hinayaan mo bang kausapin ka ng Panginoon? Kapag may preaching, nakikinig ka ba para may matutunan o para maghanap ka ng mali? Kapag may conviction ang Holy Spirit, nagpapasakop ka ba o naghahanap ka agad ng dahilan? Na mga kapatid, ang sheep ay hindi matigas ang puso. Amen. Maniwala ba kayo dyan? Ang tupa ay hindi matigas ang kanyang puso. The sheep remains teachable. Amen. Habang tumatagal ang ating paglilingkod sa Panginoon, mas lalo tayong dapat maging madaling turuan. Diba? At ito ang gusto kong iwan sa ating puso ngayong prayer meeting. Minsan pumupunta tayo sa prayer meeting at marami tayong gustong sabihin sa Diyos. At tama naman yun. Ayun ang ating purpose. Okay. Pero bago tayo magsalita, makinig muna tayo. Kinakailangan matuto rin tayong makinig sa kanyang sinasabi sa atin. Because prayer is not only talking, prayer is also listening. Ba? Hindi lang tayo pumunta rito para ilabas ang listahan ng lahat ng ating pangangailangan. Pumunta tayo rito upang marinig ang direksyon sa atin ng shepherd. Because sometimes, the greatest answer to your prayer is not a miracle. It is a word from God. Isang salita lang mula sa Panginoon at mawawala ang takot. Isang salita lang at magkakaroon ka ng lakas. Isang salita lang at magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya ngayong gabi, bago pa man tayo lumuhod sa pananalangin, gawin nating panalangin yung sinabi ni Prophet Samuel nang siya'y bata pa. Speak, Lord, for thy servant heareth.
Speak, Lord, for thy servant heareth. Panginoon, nagsasalita ka. Nais kong makinig. Huwag mong hayaang malunod ang iyong tinig ng ingay sa mundong ito o ng ingay ng mundong ito. Bigyan mo ako ng pusong sensitibo sa iyong salita, sa iyong tinig. Sapagkat ang iyong mga tupa ay nakikinig sa tinig ng kanilang shepherd. Diba? Ayan ang tupa ng Panginoon. Marunong silang makinig. And after saying, my sheep hear my voice, Jesus immediately says, and I know them. Now, ituloy natin. Basahin natin muli. Balikan natin yung verse. Verse 27. Okay. So pagkatapos niyang sinabing, my sheep hear my voice, ano sumunod? My sheep hear my voice, and I know them. Mga kapatid, don't rush over those words. I know them. Tatlong simpleng salita, pero punong-puno ng comfort. Hindi ba? Diba? Hindi lang sinabi ni Jesus Christ na kilala natin siya. Mas mahalaga ang sinabi niya, I know them. What a wonderful assurance. Amen. Amen. Sa isang malaking kawan ng tupa, maaaring pare-pareho silang tingnan sa ating mga mata. Diba? Pero hindi sa shepherd. Pagkat ang shepherd, alam niya ang bawat isa. Alam niya kung alin ang sugatan sa kanila. Alam niya kung alin ang mahina. Alam niya kung alin ang madaling matakot. At alam niya kung alin ang madalas na maligaw. At ganun rin ang ating Panginoon. Sa dami ng kanyang anak sa buong mundo, kilalang kilala kanya. Amen. Hindi ka lang number sa attendance. Hindi ka lang pangalan sa church directory. You are personally known by the great shepherd. Kilalang kilala niya ang bawat tupa niya. Now, minsan iniisip natin, wala na yatang nakakapansin o nakakaunawa sa pinagdadaanan ko. Now, maaaring totoo yan sa tao, pero hindi kailanman sa Panginoon. Na mga kabatid, may mga laban tayo sa buhay na walang nakakaalam. May mga luha na sa kabilang tumutulo. May mga panalangin na hindi natin sinasabi kahit sa ating kapamilya. May mga takot na ngumingiti tayo sa labas, pero umiiyak ang puso sa loob. Pero alam lahat yun ng shepherd. Alam lahat ng ating Panginoon. Now, Psalm 139 teaches us that God knows our sitting down and our rising up. He understands our thoughts afar off. So, hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa Kanya. Bago mo pa sabihin, alam na niya. Bago mo pa ipanalangin, nakikita na niya. Bago ka pa umiyak, naririnig niya na ang daing ng puso mo. Diba? Kaya minsan kahit hindi mo alam kung paano manalangin, naiintindihan ka pa rin ng Panginoon. At ito ang mas lalong nakaka-comfort. Alam niya ang ating kahinaan. Alam niya ang ating failures. Alam niya ang ating mga pagkakataong, alam niya ang mga pagkakataong nadadapa tayo. At sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya tayo itinaboy. Salamat sa Panginoon. Hindi niya tayo itinaboy. Ang sabi sa Psalm 103 verse 14, for He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. Alam niya ang pagkakalikha sa atin. Alam niya kung anong klaseng laman meron tayo. Sabi ito, He knoweth our frame,
and He remembereth that we are dust. Now, catch this. Ibig sabihin, hindi siya nagugulat kapag nangihina tayo. Hindi siya nagtataka kapag tayo ay napapagod. Hindi siya nagmahal sa atin dahil tayo ay perpekto. Minahal niya tayo dahil tayo ay kanyang mga tupa. Amen. Now, hindi ito lisensya para magkasala. Hindi ito dahilan para maging kampante. Ito ay dahilan para lalo tayong magtiwala sa kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. Diba? Now, marahil may dumating dito ngayong gabi na mabigat ang kanyang puso. So, marahil may iniisip kang anak, may iniisip kang asawa, o may problema sa kalusugan, o may pinagtadaanan ka sa trabaho o sa iyong negosyo, may naghihintay o may hinihintay na sagot sa iyong panalangin, o may mga tanong ka na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan. Mga kapatid, nais kong sabihin ito sa iyo, kilala ka ng shepherd. Kilala ka ng shepherd. Kilala ka ng shepherd. Amen. Hindi ka lang niya kilala noon, kilala ka niya ngayon. Amen. At alam niya kung bakit katahimik ngayong gabi. Alam niya kung bakit mabigat ang dibdib mo. At alam niya kung bakit halos maubos na ang lakas mo. At ang magandang balita, hindi ka niya iniwan. Amen. Sa gitna ng iyong pinagdaraanan. Amen. Ang pastor natin, mga kapatid, kailanman ay hindi po tayo iniwan. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang kondisyon mo sa buhay, ano mang pasanin mo ngayon, tandahan mo, mga kapatid, hindi ka kailanman iniwan ng iyong pastol. Now, hindi ka niya iniwan sa iyong pinagdaraanan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng prayer meeting. Hindi tayo lumalapit sa Diyos na kailangan pa nating kumbinsihin na makinig sa atin. Hindi tayo lumalapit sa Diyos na hindi tayo kilala. Amen. We come to a shepherd who already knows us. Kilala niya tayo. Ibig sabihin, He knows your need before you even ask. He knows your tears before they even fall. He knows your prayer even before you finish speaking. Mga kapatid, kaya hindi tayo kinakailangan magpanggap sa pananalangin. Okay, you don't have to impress God. Hindi mo kailangan gumamit ng magagandang salita. Lumapit ka lang bilang isang tupa sa kanyang pastol. Sabi mo lang, Lord, eto ako. Ito po ako ngayon. Kilala ka niya. Hindi mo kinakailangan na maraming paliwanag, mga kapatid. Sa katunayan, mas nauunawaan ka ng Diyos kaysa naunawaan mo yung sarili mo. Even mas naunawaan ka ng Diyos kaysa naunawaan ka ng kapamilya mo. Even pagkat ikaw ay kanyang tupa, I know them. Kilala ko sila. So kapag ikay lumapit sa Diyos, Lord, ito po ako, yung tupa. At sapat na yon. Because your shepherd always knows your heart. Na mga kapatid, may isang bagay na gusto kong ipabaon sa puso nyo ngayong gabi. People may misunderstand you, but Jesus never does. People may forget you, but Jesus never will. People may overlook you, but your shepherd never overlooks one of his sheep. Amen. Marahil hindi ka napansin ng iba, pero ikay napapansin ng Diyos. Amen. Kaya kung may dumating man ngayong gabi, napakiramdam mo, wala nang nakakaintindi sa iyo. May isang nakakakilala sa iyo ng lubusan. Let me say this.
If you come to a point na feeling mo wala nang nakakaintindi sa'yo, may nakakakilala sa'yo ng lubusan. At ang nakakilala sa'yo ng lubusan, siya rin ang pinaka nagmamahal sa'yo. Salamat sa Panginoon. Nang ibig sabihin, concerned siya sa'yo. What an amazing grace! Kaya ngayong gabi, habang papalapit tayo sa oras ng panalangin, huwag kang lumapit sa Diyos na parabagang isang estranghero. Lumapit ka isang bilang tupang kilalang-kilala ng kanyang shepherd. Mga kapatid, hindi kanya nakalimutan. Amen. Hindi kanya nalampasan. Hindi kanya pinabayaan. Amen. He knows you. And because He knows you, He is able to shepherd you perfectly. Alam ng Diyos kung paano makipag-deal sa iyo pagkat nauunawaan ka niya at kilalang-kilala ka niya. He knows or He is able to shepherd you perfectly. Now, ngayon nakita na natin ang apat na katangihan ng tupa ni Kristo. Okay? They belong to Him. Sabi niya, my sheep. Second, they hear His voice. Third, He knows them. Pero may isa pang huling katangian na nagbibigay ng ebidensya ng isang tao ay kabilang sa shepherd. Okay? Now, Jesus ends verse 27 by saying, anong sabi niya? How did He end it? And they follow me. And they follow me. So, hindi sapat ang makinig. Hindi sapat na malaman mo na kilala ka niya. Ang tunay na tupa ay sumusunod sa shepherd. Ayan ang tunay na tupa. Ang tunay na tupa ay sumusunod sa shepherd. So, makikita natin that sa verse 27, Jesus concludes the description of His sheep with these simple but powerful words. Ang sabi niya, and they follow me. Na mga kapatid, this is the evidence that everything else is real. The sheep belongs to Him. The sheep hears His voice. The shepherd knows the sheep. And because of all that, the sheep follows. Now, following is the natural response of a sheep that loves its shepherd. Diba? Now, notice the order. Hindi sinabi ni Jesus, they follow me so they can become my sheep. Hindi niya sinabing ganon. No. Sabi niya, they are already my sheep. Therefore, they follow me. Kaya sila sumusunod sa akin dahil sila yung mga tupa ko. So, hindi kayo sumusunod para maging tupa. Sumusunod kayo dahil kayo yung mga tupa. Amen. Hindi tayo sumusunod upang tayo'y maligtas. We follow because we have been saved. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. We follow because He first loved us. Ang obedience ay hindi ugat ng kaligtasan. Ito ay bunga ng kaligtasan. So kapag ang puso ay tunay na binago ng Panginoon, may bagong desire na sumunod sa Kanya. Hindi man tayo perfecto, di ba? Nagkakamali pa rin tayo because our perfection is in the sacrifice. Hindi man tayo perfecto, pero gusto nating sumunod. Why? Pagkat tayo mga tupa ng Diyos. Now, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang tuwing linggo. Okay? Hindi lamang tuwing prayer meeting, hindi lamang tuwing midweek service, hindi lamang kapag may revival meeting. Jesus said, they follow me. So the verb speaks of a continual life. They follow me. Araw-araw. Araw-araw. Sa bahay, sa trabaho, sa school, sa negosyo, sa ating pakikitungo sa pamilya. Christianity is not an event. It is a daily walk with the shepherd. Katulad ni Enoch,
he walked with God. Hindi minsan lang, 300 years siyang lumakad na kasama ng Diyos in his earthly journey. Now mga kapatid, hindi hinahanap ng Panginoon ang paminsan-minsang commitment. Hinahanap niya ang consistent walk. Diba? May mga pagkakataon na hindi nauunawaan ng tupa kung bakit doon siya inaakay ng pastol. Diba? Maaring paakyat ang daan. Maaring mabato. Maaring mahirap. Pero sumusunod pa rin siya. Sumusunod pa rin siya. Bakit? Because the sheep trust the shepherd more than its own instinct. Diba? Hindi niya lubusang manuwan, bakit niya kailangang dumaan doon, pero nagtitiwala pa rin siya sa kanyang pastol. Diba? Ganyan din sa buhay natin. Diba? May mga panalangin na tila hindi agad sinasagot. May mga pintuang sinasarang Diyos. May mga pagkakataong hindi natin maintindihan ang kanyang ginagawa sa atin. Pero ang tunay na sheep ay nagsasabi, Lord, hindi ko man naintindihan lahat o hindi ko man naintindihan ngayon, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen. Because faith is not understanding everything. Faith is trusting the one who knows everything. Do you trust your shepherd? Diba? May mga bagay ka na maharil na bahagi ng iyong buhay na hindi mo naunawaan, but do you still trust Him? If you trust Him, you still obey Him. At ito ang gusto marinig ng ilan ngayong gabi. May mga pagkakataong nadadapa ang tupa. Minsan nangihina, minsan natatakot, minsan bumabagal ang lakad. Pero ang tunay na tupa, hindi tumitigil sa pagsunod. Diba? Kapag nadapa, bumabagon lang. Kapag nagkamali, nagsisisi. Kapag naligaw ng kaunti, bumabalik sa shepherd. Hindi perfection ang tanda ng tunay na Kristiyano, direction. Diba? So the question is not, have you ever stumbled? No, that's not the question. The question is, are you still following Jesus? Baka may ilan ngayong gabi na pakiramdaman nyo na para bagang napakalayo na ng Diyos sa inyo. Ngunit ang mabuting balita ito, kung naririnig mo pa rin ang kanyang tinig, bumalik ka lang. Because the shepherd is still calling. At kaya kanya tinatawag pagkat ikaw ay kanyang tupa. Kaya kanya tinatawag pagkat siya'y concerned sa iyo. Pagkat wala nang higit na umiibig sa iyo, kundi yung pastol mo, yung tunay na pastol. Because the good shepherd would lay his life for the sheep. Amen. Now, alam nyo ba, kung kailan ang pinaka-safe masabi ko, alam nyo ba kung kailan ang pinaka-safe sa isang tupa? Alam nyo ba? Let me reword it. Alam nyo ba kung kailan pinaka-safe ang isang tupa? Hindi kapag malakas siya. Hindi kapag mabilis siyang tumakbo. Diba? Hindi kapag matalino siya. Pinakaligtas siya kapag malapit siya sa shepherd. At ganito rin tayo. Ang ating seguridad ay wala sa pera. Wala sa trabaho. Wala sa kakayahan natin. Wala sa ating sariling lakas. Ang ating seguridad ay ang manatiling malapit kay Kristo.
Diba? Ang sabi sa James 4:8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Na mga kapatid, huwag nating hayaang ilayo tayo ng problema sa shepherd. Sa halip, hayaan natin na ang bawat problema ang maglapit sa atin sa Kanya. Now, habang tinatapos ko ang unang bahagi ng mensaheng ito, balikan natin ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, my sheep. That means they belong to Him. Hear my voice. That means they listen to Him. I know them. That means He knows every burden, every tear, every prayer, and so on. And they follow me. They continue walking with me. Mga kapatid, iyon ang buhay ng isang tupa. Diba? Hindi man perpekto ang iyong lakad, pero nakikinig ka. Diba? Hindi walang kahinaan, pero nagtitiwala. Hindi walang laban, pero patuloy na sumusunod. At iyon ang gusto kong dalhin natin sa ating prayer meeting ngayong gabi. Now, huwag lang tayong lumapit bilang isang tao na may pangangailangan o merong listahan ng pangangailangan. Ngayong gabi, lumapit tayo bilang tupa sa Kanyang pastol. Hindi tayo estranghero. Hindi tayo pulubi na kinakailangan mamalimos sa Kanya. Sabihin natin, Lord, I belong to you. Diba? Because when you say, I belong to you, it gives you confidence that you are speaking to someone who cares. Diba? Lord, speak, I am listening. Lord, you know better than I know myself. And Lord, wherever you lead me, I will follow. Diba? Kung saan man tayo ilid ng Panginoon, susunod tayo. At kapag ganyan ang ating puso sa isang prayer meeting, hindi lang tayo aalis na may kahilingan, aalis tayo na mas malapit o na mas malapit sa ating shepherd. Amen. Naniniwala ba kayo na kilala niya tayo? Naniniwala ba kayo na concerned tayo sa Kanya? And I want you to have that feeling when you come to your shepherd tonight. Sabi nga ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangailangan pa. Why? Pagkat ang aking shepherd, alam niya ang aking pangangailangan. And He is going to meet my needs. The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? He leadeth me beside the still waters, diba? Dinadala kanya sa mga lunti ang damo. Nakakita na ba kayo ng great shepherd na dinala ang kanyang tupa sa disyerto o sa wilderness? Wala pa akong nakita na good shepherd na ganyan. Kaya no wonder why, mga kapatid, hanggang ngayon meron tayong kinakain sa iglesyang ito, pagkat ang good shepherd, hindi niya dadali ng tupa sa wilderness o sa disyerto. Diba? Ang good shepherd, hinahanap niya kung nasaan yung lunti ang damo. Amen. Pagkat doon niya pakakainin. Why? Pagkat gusto niya, mga kapatid, na malusog ang kanyang mga tupa. Salamat sa Panginoon, hindi tayo ginutom ng Panginoon. Diba? He brings us to green pastures. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside thy still waters. He restoreth my soul. I like that. He leadeth me in the path of His righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Amen. Ibig sabihin, kapag nandun tayo sa valley of death, hindi tayo kinakailangan matakot. Why? Pagkat hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hindi niya lang tayo sinamahan pag maganda yung panahon. Pag nandun na tayo sa valley of death, iniwan niya tayo. Hindi, mga kapatid. Sabi ni David, amen, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me.
Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Hallelujah! May mga nagagalit sa iyo, may mga nagsasalitang hindi maganda sa iyo. Oh, ayan ay, wala nang mangyayari, walang kinabukasan yan, kulto yan, wala na yan. Hindi mga kapatid. Pero ang Diyos maghaayin ng hapagkainan. Amen! Habang nanunood ang iyong mga kahaway, ibibless ka ng Panginoon at manunood yung mga kritik mo. Why? Pagkat papakita ng Diyos na ang kanyang mga tupa, hindi niya pinababayaan. Marami mga ayaw sa iyo, marami kang nangungutsak sa iyo mga batid. But even in the presence of your enemy, aalagaan ka ng Panginoon, pagkakainin ka ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon, puproteksyonan ka ng Panginoon, at makikita nila, buhay ang Diyos na pinaglilikuran ng taong yan. Salamat sa Panginoon. Do you love the shepherd? Amen. I'm just conditioning your heart to prayer. Amen. Because I want you to feel that. Now when we come to prayer, we are not coming to Him as a stranger. We are not coming to Him as a beggar. We are coming to Him as a sheep. At siya ang ating shepherd. At ang sabi niya, I know them. Amen. And the good shepherd will give his life for the sheep. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So tayo po lahat ay tumayo. I know that our heart is ready for prayer. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Let us sing that song, I will come to bow down.